Magandang hapon. Mabibilis na balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Huwebes. Garantisadong mabilis lang to. Mga headlines ng mabibilis na balita, heto na! Ilang mga senador mukha raw ayaw na ring ituloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ayon kay Senadora Amy Marcos. Department of Health nanawagan sa publiko na wakasan na ang stigma sa HIV. 5 katao patay sa nangyaring sunog sa Pasig City kagabi. At sa June 12, libre ang sakay sa LRT 1, 2 at MRT 3 bilang paggunita sa Araw ng Kalayaan. Isiniwalat ni Senadora Amy Marcos na mukha raw na may mga senador sa linya ng administrasyon na ayaw na ring ituloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Narito ang report. Ang pakiramdam ko, mismo ang administrasyon ay may mga grupo na nagsasabi na wag nang ituloy at baka mapahiya lang sa numero. Yan ang pasabog ni Senadora Marcos sa kanyang press conference kanina. Patunay daw umano nito ang mga naririnig niya sa Senado na may iba pang mga senador na may ini-input din para sa isang walang butas na resolusyon. Sinabi ito ni Marcos matapos ang draft resolution na kumalat kahapon na layong i-dismiss na lang ang impeachment trial. Kung ang senadora umano ang tatanungin, una pa lang ay taliwas na talaga sa itinatakda ng konstitusyon ang mga impeachment complaints. Also filed on the 19th. So bale, 2nd December, 4th December, 19th December, andyan na, klaro na yung impeachment complaint na nandyan sa House. Only on the 5th of February, a 4th impeachment complaint was endorsed and signed and finally sent to the Senate. At ngayon, violative na of the 1-year ban on filing impeachments. Tingin din ito, hindi na makakatawid ang impeachment trial sa susunod na Kongreso dahil tulad daw ng mga panukalang batas na hindi nakakalusot sa third reading, back to zero ulit ang proseso. Pero para kay Senador J.V. Ejercito, walang anumang resolusyon o kautusan ang makakapigil sa impeachment trial kahit na may umiikot pa umano na draft resolution sa ilang senador para ibasura ang impeachment complaint. Whether I made a statement yesterday, whether I am for it or I am not for it, is irrelevant. It's the Senate is duty bound to convene the impeachment court according to our constitution. Kumbaga ano namin yan, responsibilidad po namin yan. Umaasa na lang ang senador na magiging mabilis ang paglilitis laban sa pangalawang pangulo dahil sa dami ng problema ng bansa na kailangan ring pagtuunan ng pansin. Kaya po ako hindi pabor that time na sinabi ko kasi nga ang dami nating pressing problems, ang dami nating kailangan habulin. But in case, eto na, talaga namang itutuloy naman itong impeachment whether we like it or not. As I mentioned, we are duty bound. Sana matapos agad. Nanawagan ang Department of Health sa publiko na wakasan na ang stigma sa HIV dahil hindi tulad ng dati, madali at abot kamay na ang gamutan nito. Mabilis na balitang hatid ni Michelle Guilliang. Dahil pabata na ng pabata ang nadadiagnose ng Human Immunodeficiency Virus o HIV, mas pinaigting ng Department of Health ang kampanya nito laban sa pagkalat na naturang sakit. Mula testing hanggang gamutan ng HIV ay libre dahil sagot ang mga ito ng PhilHealth ayon kay DOH Secretary Ted Herbosa. Anya, libre ang magpatest sa government hospitals tulad ng San Lazaro Hospital, Philippine General Hospital at RITM. Makakabili rin daw ng self-test kit sa mga botika. Merong ding designated HIV treatment hubs ang DOH kung saan makakakuha ng access sa mga pasyente sa antiretroviral o ARV na nakakapigil sa replication ng HIV. Ang ARV, binibigay po ang 3-month supply every time pumunta yung pasyente to get. So every 3 months na re-resupply siya ng ARV treatment. Ito po ay libre, binabayaran po ng PhilHealth para sa ating persons living with HIV. Iba na ngayong panahon na gagamot ang HIV, although hindi ka naku-cure. So yun yung clarification, no? The virus doesn't disappear, but we can control the level ng virus sa katawan mo pag umiinom ka ng gamot. Of course, pag huminto ka, magiging AIDS
yun yung pwedeng mamatay. Kamakailan, hiniling ng DOH ang pagdedeklara ng National Public Health Emergency dahil sa pagtaas ng kaso ng HIV sa mga taong edad 15 hanggang 25 years old. Sa datos ng DOH, mayroong higit 5,000 HIV cases na naitala sa unang 3 buwan ng 2025. Kaya lumalabas na 57 new HIV cases ang naitala kada araw mula Enero hanggang Marso ngayong taon. Ayon kay Herbosa, posibleng mas dumarami ang kabataan na nag-e-engage sa risky behavior kaya tumataas ang kaso ng HIV. Ang number 1, tumaas ang risky behavior. So number 1, easy access to pornography online. Number 2, mga dating apps. Number 3, hindi gumagamit ng protection, unprotected sex. Number 4, nauso yung, nung nagka-monkeypox, na-discover ko itong mga behavior na to. May mga spa na nagpipretend na spa, pero actually brothel sila. Nakakakuha sila ng sex doon with the workers in the spa. Sa tingin pa ng DOH, bumibilis ang pagkalat ng virus dahil hanggang sa ngayon, nababalot pa rin ng stigma ang mga taong nagkakasakit nito. Kaya binigyan din ni Herbosa ang kahalagaan ng maagang HIV screening test dahil mas madaling i-manage kung early stage pa lang ang sakit, pati na ang paggamit ng proteksyon. Hindi na po death sentence ang HIV sa panahon ngayon. Kailangan lang po kumonsulta para magpa-test at screening maintenance. Maintenance lang ang kailangan po. Katapat niyan, para lang na siyang high blood or diabetes na basta meron kang gamot, tuloy-tuloy po ang magagawa. At ang DOH po, magagawa natin ito. Michelle Giliang para sa All TV News, Channel 2. 5 patay kabilang ng isang sanggol sa nangyaring sunog sa isang residential area sa Barangay Buting, Pasig City, alas 10 ng gabi kagabi. Ayon sa Bureau of Fire Protection, natagpuan sa ikalawang palapag ng tinutuluyan nilang bahay ang mag-inang 43 years old at 11 years old na magkayakap. Sa unang palapag naman, natagpuan ang 1 taong gulang niyang anak. Nakuha naman ang bangkay na mag-amang 45 years old at 15 years old sa CR ng tinutuluyan nilang bahay. 5 kabayan ang natupok kung saan 11 pamilya ang apektado o katumbas ng 39 na individual. Dagdag pa ng BFP na hirapan ang mga rumesponde na pasukin ang lugar dahil sa kipot ng daan. Naapula ang apoy bandang alas 12 na ng hating gabi. Patuloy naman ang investigasyon sa sanhi ng sunog. Magandang balita sa mga papasok ng June 12, Araw ng Kalayaan. Libre ang sakay sa MRT3, LRT1 at LRT2. Sa inilabas na pahayag ng mga pamunuan, libre ang sakay mula alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 ng hapon naman hanggang alas 7 ng gabi. Alinsunod ito sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos para mapagaan ang gastusin ng mga motorista at bilang pakikisa sa ika-127 anibersaryo ng Araw ng Kalayaan. At yan ang mga up-to-date na balitang nakalap ng All TV News ngayong hapon. Para sa iba pang balitang mabibilis, bisitahin ang aming website, alltv.ph/news. I-like at i-share din ang All TV News PH sa Facebook at makinig sa All Radio 103.5. Ako si Ralph Lopez. Magandang hapon.